Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, samahan po ninyo ako sa ilang talata na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of Romans, sulat ni Paul sa Roma, sa mga taga-Roma, Romans 8:29. At yung sulat ni Paul sa Corinthians, 1 Corinthians 11:1. At ang sulat ni Paul sa Ephesians, chapter 5, verses 1 and 2. Iisa-isahin po natin. Romans 8:29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. 1 Corinthians 11:1. Be imitators of me, just I also am of Christ. Ephesians 5:1 and 2. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Iisa po ang tema ng mga talatang aking binasa at ito po ang mensahe ni Apostol Pablo sa kanyang mga iglesyang sinulatan. Be imitators of Christ. Be conformed to the image of Christ. Hindi po ba ito yung ultimate goal daw ng bawat isang mananampalataya? Ang maging kawangis ni Kristo. Pero alam niyo po mga kapatid, magkaiba yung kagustuhan nating maging Kristo at yung maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Sa panahon po natin ngayon, napakarami nang ang gusto ay sila ang maging Kristo. They wanted to be Christ. They even proclaimed that they are Christ. Si Apollo Kibuloy, ang isa sa sagad ang kayabangan, na sinasabing siya raw ang Kristo in a Gentile setting. Siya daw ang nagpapatigil ng mga lindol, siya daw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. At napakayabang niya sa telebisyon na ipahayag ito because he claimed to be, he is Christ. At hindi lang po si Kibuloy, naku, napakarami niyan. Bawat bansa, meron pong umaangkin na sila ay Kristo. Maybe they were interpreting the book of Romans, the book of Corinthians, the book of Ephesians, and the letter of Apostle Paul literally na tayo ay pwedeng maging Kristo sa ating mga buhay. Maybe mga kapatid, the desire to be God and to be in control ay isa sa desire ng tao. Yung bang ang kagustuhang maging siya ang in charge, yung siya ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanyang kapaligiran ay built-in sa buhay ng bawat isa mula nang ang tao ay nahulog sa kasalanan. No po? In fact, I believe that long before the fall of man, meron na po talagang bagay sa puso ng tao na kagustuhan niya na pumantay sa kanyang manlilikha. In fact, noong panahon ng nagkasala si Adan at si Eva, ini-imagine ko, ewan ko kung naisip niyo ito, gaano ba talaga kasarap ang bunga na ipinagbabawal ng Diyos? Yung bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Gaano ba ito ka-appealing o ka-enticing sa senses na meron tayo? Di ba meron tayong 5 senses? Sense of touch, sense of smell, sense of hearing, no? Yung seeing, at saka yung taste. Di ba?
Yan daw yung five senses. Yung pang-anim, yung common sense. Hindi naman lahat ng tao meron nun. Pero yung 50 yan, ay iyan po mga kapatid, yung bagay na nakakapagpa-entice sa bawat isa. Kapag gusto ng hipo, gusto ng amoy, gusto ng pandinig, gusto ng paningin, at gusto ng panlasa. Ini-imagine ko po, gaano ka-enticing sa five senses ng isang tao ang bunga ng punong ito para ka mahulog doon. Para ka matukso. Gayong nasa iyo naman ang lahat ng bagay na pwede mong kunin sa hardin ng Eden. Pwede mong kainin, hindi ipinagbabawal. Pwede mong gawin ng hindi ipinagbabawal. Pero bakit yung ipinagbabawal na yon, na kaisa-isa, doon pa sila nag-concentrate at doon sila natukso? Anong dahilan? Alam niyo po, madalas, we assume it was the attractiveness of the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, but I don't think it was just the attractiveness. I don't think it was not just the fruit, it was what the fruit promises. Ano po ba ang pangako ng bunga na yon? Ang sabi po ng Diyos, huwag ninyong kakainin yan dahil walang pagsalang kayo'y mamamatay. Ito po ang sabi ng Diyos. Ito po ang bili ng Diyos. Pero, nung si Satanas ay nagsalita na at nagsalita sa tenga ng babae, sinabi na kapag ito'y inyong kinain, may pangako na you will be God. You will be like God. Naniniwala po ako, ang sabi ng Biblia, it was tempting to the eyes. Kung hindi naman kasi mukhang masarap, hindi naman sila matutukso. Pero it is not just the temptation in the eyes. Alam ko po, it might smell so good. It might smell very, very good. Baka parang langka. Di po ba napakabango? Hindi ko po alam kung anong amoy. Pero marahil pag hinipo, parang napakasarap hipuin. Napakasarap tingnan. Pero hindi lang po enticing to the eyes kung hindi yung pangakong dala ng bungang ito ang nakapagpatukso ng matindi sa mag-asawang ito. Po? Hindi lang yung very tempting na itsura ang nakapagpatukso kung hindi ang pangako na meron ito, you will be like God. Tulad ng nangyari po kay David, naniniwala po ako, hindi naman matutukso si David kung hindi enticing si Bathsheba. Hindi naman enticing kung hindi mabango. Hindi naman enticing kung hindi maganda ang kanyang pisikal na pangangatawan, kung hindi sexy. Hindi naman enticing kung hindi talaga kahali-halina at kaaya-aya. Pero aside from that, there is something behind the physical beauty of Bathsheba that enables David to fall on that particular sin. It is the desire to be the one in control. To be the one in control of the situation. To be the one in control of somebody's property. And that is the desire to be like God. Si Samson, hindi naman po marahil matutokso si Samson kung si Delilah ay hindi sexy, hindi maganda, hindi mabango, at hindi niya isusuko ang kanyang mga kapangyarihan kung hindi ganun siya nalulong sa kagandahan nito. But, mga kapatid, hindi lamang po yung kagandahang panlabas ng bawat tukso ang nakaka-entice kung hindi ang pangako ng bagay na ito. Lahat ng panunuksong gagamitin ng kaaway sa ating buhay ay tila napakasarap. Subalit, hindi naman yung panlabas lang ang hinahangad ng bawat tinutukso, kundi ang pangakong ibinibigay ng bagay na ito. And that promise is you will become somebody. You will become like God. Satan told, Genesis 3:5, God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened. Yun ang sabi ni Satanas.
And you will be like God, knowing good and evil. Genesis 3:5. In other words, Eve, listen, you will be a goddess. Once you eat that fruit, you will be a goddess. Adam, you will be a god. Come on, go for it. And they did. The devil had appealed to their pride. The desire in their hearts to be somebody. The desire in their hearts to be like God. And that is one of the devil's subtle way to strike the attack. And he attacked us through our pride. Popularity can be more deadly than persecution. Being somebody is more deadly than persecution. Being in a position of leadership is more deadly than persecution. Than being a nobody. Christians start believing their own press and they become inflated with pride. Kaya it is a very dangerous enemy. Alam niyo po, ang Panginoong Hesus, nung siya'y tinukso ng dyablo, nang dinala siya sa ilang ng Holy Spirit para tuksohin ng dyablo, pinangakuan si Jesus ng iba't ibang mga bagay. Ang mga tuksong inialok sa Panginoong Hesukristo ay very timely sa mga panahon na kailangan niya nito. No? Ano sabi ng dyablo? Ayan ang tinapay ng bato, gawin mo tinapay. Diba? You have the power to do that? You can do that. Do it right now. Gawin mong tinapay ang bato. Bakit hindi mo magawa? Anak ka naman ng Diyos. It was an attack to his pride. Yeah. Anak ako ng Diyos eh. Bakit ako nandito sa lupa? Anak ako ng Diyos eh. Bakit ako nagugutom? Anak ako ng Diyos. Bakit ko kailangan pagdaanan ito? So the attack of the devil is on his pride. Hindi ka dapat ganyan. Hindi ka dapat magkaganito. Gawin mo to. Sumunod ka sa akin and I will make you who you are. Who you are destined to. Kaya most of our temptations in life, it was always an attack on our pride. Nakakilala po ako ng isang lalaki na nahulog sa pagkakasala. May asawa siya, sumama siya sa iba. At nung nagkaroon na po kami ng pagkukwentuhan, at tinanong ko bakit siya nagkaganon, ang sagot niya sa akin, ang pakiramdam ho kasi ng misis ko, wala akong silbi. Ang pakiramdam ho ng misis ko, hindi ko kayang gawin ito kasi wala nang makakagusto sa akin dahil mahina ako, ganito. Pinatunayan ko lang sa misis ko na meron akong kakayahang palitan siya. Mga kapatid, nahulog siya sa tukso kasi iyon ang isinasaksak ng kaaway sa kanyang tenga. You are a nobody, do this, and you will be somebody. Mapapatunayan mo sa asawa mo na ikaw ay may kakayahang gawin ang bagay na ito. Mga kapatid, ganun kahusay si Satanas sa pag-atake sa ating pride para tayo ay mahulog sa tukso. Mga kapatid, ang tukso ay hindi lang pinasasarap ng mga panlabas nitong kagandahan, kundi ang pangakong makakamit kapag ito ay naisakatuparan. Amen? May pangako lagi, maliban doon sa kagandahang fisikal at panlabas ng tukso. At iyon ang madalas na nakakapag-engganyo para sa isang tao na magkasala. The desire to be God, the desire to be in control, the desire to be somebody. Kapatid, di ba minsan, aminin nyo, di ba natutukso rin tayong tumaya sa loto kapag may nababalitaan tayong tumatama? Kaya po yung loto, ibabalita at ibabalita po nila kung sino yung tumama. Dito po sa Canada, advertised pa kung sino yung tumama. Naku, lalo kung kakilala natin yung tumama. Dito sa Winnipeg, may tumama, 7 milyon. Naku, sino kaya yon? Kakilala ko kaya yon? Doon sa Alberta, may tumama, 10 milyon. Ibina-advertise, pati yung mga pangalan. Kasi po ito'y nakakapagpa-entice. Kapag ako nga naman ang tumama, I will be in control. Kapag ako'y tumama, mabibili ko na ito. Kapag nagkaroon ako ng maraming pera, pag tumama sa loto, ganito ang gagawin ko. Magpapagawa ako ng ganito, bibigyan ko si ganito. At nako, yung mga hindi naniniwala sa akin, maniniwala na ngayon. Yung mga dating hindi, tawag doon, yung mga galit sa akin, ngayon, iinggitin ko sila dahil ganito. You want to be in control.
Iba-iba ang paraan ng kaaway kung paano tayo tutuksuhin. Kung paano ang mga anak ng Diyos ay kanyang aakitin. Minsan, papaniwalain ka na wala kang silbi upang ikaw ay magmukhang inutil. Sasabihin niyang mahina ka, puro ka kapalpakan, wala kang hihipuin na pagpapalain, you are a failure, you are worthless. You are a piece of garbage. It was an attack to your pride. And Satan will say that God would never use someone like you. Ibabagsak ka, dudurugin ka, papalabasing mahina ka. Ito po yung isasaksak sa iyong isipan. Ito yung boses na lagi mong marinig. You are worthless. You are a worthless junk. But on the other hand, minsan naman, ang bulong niya kakaiba. Kabaliktaran naman nun. Sasabihin ng kaaway, you are awesome. You are so great. You are a wonderful man or a wonderful woman. You are a woman of virtue. Everything you say is wonderful. You are so great. And you, will soak it up. Ginagawa niya ito para buhatin mo ang iyong ego to pursue what? Haughtiness. Hindi upang ikaw ay, tawag doon? I-build ang moral, kundi upang ikaw ay yumabang, ipagmalaki mo ang iyong sarili at ang iyong mga bagay na ginagawa at upang itaas mo ang iyong sarili. If you have become filled with yourself and have started to believe either of what Satan is saying to you, ito po ang sinasabi ng Biblia na pagkahulog mo sa kasalanan. The Bible tells us that pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Proverbs 16 verse 8. Minsan nga naiisip ko, siguro kaya pinaparanas ng Diyos ang mga bagay na problema, manakanakang bagyo ng buhay ay upang lagi nating tibayan ang ating suhay at ang ating pagkakakapit sa ating pananampalataya. We are called to be imitators of Christ, but we are not called to be like God. Alam niyo po mga kapatid, yung sinabi po sa Biblia, we need to be an imitator of Christ, kung ano yung mga pag-uugali ng Panginoong Jesucristo. Yung bunga ng Espiritu na katangian at pag-uugali ng Panginoong Jesucristo. Pag-ibig, kahinahunan, kagalakan, kapayapaan, ito po yung mga dapat nating i-imitate sa Panginoong Jesucristo. Pero we cannot imitate the attributes of God. Ano ba yung mga attributes ng God? Yung tinalakay ko na po itong nakaraan, yung God is Almighty, omnipotent, omniscient, lahat ng mga yon. All-knowing. You cannot be an all-knowing person. Pero may mga tao parang sila na lang ang may hawak ng karunungan. Parang pagdating sa Biblia, sila na lang ang may alam. We cannot be all-knowing. We are finite being. Limitado po ang ating pwedeng gawin. Ang iniuutos na ating gayahin ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang kapakumbabaan. Hindi ang kanyang pagiging Diyos. Dahil kailanman, hindi tayo magiging Diyos. Alam niyo po, ito ang turo ng Mormons. Ang Mormons, ang turo, tayo ay mga espiritu. At yung mga espiritong nasa langit, kailangan ng katawan dito sa lupa. Kaya kailangan yung mga tao rito sa lupa, gumawa ng mga anak, dumami ng dumami, kasi yung mga espiritu sa langit, kailangan merong paglagyan dito sa lupa. Can you imagine? Ito po yung mga turo ng Mormon, kaya pwede mag-asawa ng hanggang 10. Turo po yan ng Mormonism, ng Latter-day Saints. Dahil ang kanilang turo, tayo'y Diyos. Binabaliktad yung mga talata sa Biblia para palabasin, we are gods. We are God and that is a built-in desire in our heart to be God. Naku, hindi po ganun ang turo. Tayo po ay imitators lang. Ano po ba yung imitators? Gayahin natin. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. So gayahin po natin ang kanilang pag-uugali,
ang kanilang karakter, papaano sila maglingkod, pero hindi yung kanyang pagiging Diyos. Dahil kailanman ay hindi tayo magiging Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, the desire to be in control, yung desire na minsan pakialaman at pangunahan ng Diyos, nasa atin po yun eh. Minsan gusto nating tayo ang masunod. Minsan nga sa pananalangin lang natin eh. Tayo ang nagdedeklara. Para bang ang Diyos ay utusan na, Lord, gawin mo ito. I demand this. I declare this. I command this. Ang yayabang, di po ba? Pero pag tinuturo ko ito, maraming mga Kristiyano naiinis sa akin. Kasi po, ang sabi nila, pinahihina mo naman yung pananampalataya namin. Tinuro sa Biblia yun. Ang tanong, saan sa Biblia tinuro yun? Tinuro ng pastor mo. Tinuro ng mga pastor nyo na mag-claim kayo na mag-claim. Na mag-declare kayo na mag-declare. Yun po ang mali. Kasi po, the only one that can claim and can declare is God. Nang sinabi po na we can be an imitator of God, yung karakter, hindi yung power. You don't have power to do that. Ngayon po mga kapatid, lahat na lang kinlaim. Sinabi ng Diyos, when God speak His word, He can change everything. He can make everything. Ikaw rin, ganon. By your words, there is power in your words. You are using the scripture out of context. Mali. Sa ating pong mga sarili, kahit na sino ka pa mang pastor ka, wala kang power. Wala kang kapangyarihan, huwag mong pagpapaniwalain yung mga tao. Ang makapangyarihan ay ang Diyos. At kung meron mang himalang nangyayari sa buhay, Diyos ang gumagawa ng himala. Hindi po ikaw. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong ipagkamali na si Pastor Camia ay nakapagpapagaling, na si Pastor Camia ay nagagawang, mag-provide ng inyong pangangailangan. Wala pa ho akong nakitang ganong bagay. Hindi pa ho ako nakapagpalakad ng pilay, hindi pa ho ako nakakita ng bulag na nakakita, hindi pa ho ako nakakita ng may karamdaman, instantaneous pinatungan ko ng kamay, ay lumayas yung karamdaman. Kung may pastor na ganon kayong kilala, pinaglololo ko lang kayo noon. Ubod lang po ng kayabangan yon. They want to play God. They want to be God. Ang akin pong ginagawa mga kapatid, ay humihingi ng awa ng Diyos. At ito rin po ang gusto kong sabihin sa inyo. Gayahin natin si Apostol Pablo, gaya ng paggaya niya sa Panginoong Hesukristo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating pasan, kahit na yung mabibigat nating karanasan. Si Apostol Pablo binigyan ng karamdaman ng Panginoon. Hiniling niya itong tanggalin. Hindi niya to kinlaim. Hindi niya to dineclare. In Jesus' name, I declare, I am healed. Walang ganon. Habag, awa ng Diyos ang kanyang hiningi. Pero ang sabi ng Diyos, hindi siya pinagaling. Bakit? Walang power si Paul? Mas may power yung pastor mo? Mas may power yung pastor mo na claim ng claim at declare ng declare? Yun ba yun? Ang hina pala ni Pablo, magaling yung pastor mo, no? Pero mga kapatid, ang sabi po ng Diyos kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for thee. Di po siya pinagaling, pero binigyan siya ng Diyos ng isang bagay na wala yung pastor mo. At yung bagay na yon ay yung abilidad na makapamuhay ng masaya, kontento, at may pananampalataya sa kabila ng karamdaman niyang taglay. At mga kapatid, ito po yung dapat nating matutunan. Ito po yung pananampalataya. Saan nakasalig ang ating pananampalataya? Sa kapangyarihan? Sa mga himala? Sa mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay? O isalig natin ito sa isang Diyos na minsan ay tahimik, walang pagsasalita, hindi kumikibo, but still, He is in control. Yun po ang aking pananampalataya. Ang aking pananampalataya, ano man ang mangyari sa buhay ko, kung kunin niya ako mamaya, bukas, o sa susunod na araw, isa lang ang akin pong alam. Ibig sabihin nun, tapos na ang misyon ko. Pero hanggat ako'y buhay, hanggat mayroong lakas na ibinibigay, kung anuman ang pagdaanan ng buhay na ito,
alam ko may layuning ginagawa ang Diyos sa mga karanasang ginagawa niya sa buhay ko. Don't play God. Don't play that you know anything or you know everything. That will not happen. Kaya nga po ang anak ng Diyos na talagang nais lumago, araw-araw po magbasa tayo ng Biblia. Dahil sa Biblia, inire-reveal ng Diyos kung ano ang kanyang kalooban. Huwag po tayo mga kapatid lalabis at lalampas sa nakasulat. Kapag ang pastor mo kung ano-ano ang mga propesiyang pinagsasabi, huwag kang maniniwala, katang isip niya lang yon. Baka naghahalusinate yung pastor mo. Ang Biblia ay sapat para malaman mo kung anong gusto ng Diyos, kung anong kalooban ng Diyos. I cannot declare anything. I cannot prophesy to you anything. Hindi ako propeta. Ako po'y mangangaral ng ebanghelyo. Wala po akong bagong revelation sa inyo. Dahil ang bagong revelations, labag yon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Wala nang extra revelations. Eto na eh. Andyan na ang Biblia. Ano pa bang hinahanap nyo? Ano bang revelations ang gusto ninyo? Gusto nyo malaman kung sino magiging asawa nyo? Kung ilan ang magiging anak nyo? Siguro gusto nyo ring malaman kung kailan kayo mamamatay. Mga kapatid, ipagkatiwala nyo na lang sa Diyos ang bagay na yon. Do not play God. And don't be like God. May mga bagay na itinago ang Diyos at mananatiling lihim hanggang sa kanyang pagparito. Kapag lihim ang isang bagay, mamumuhay ka ng may pananampalataya. Mga kapatid, nakaranas na ba kayong manood ng prosesyon? Yung prosesyon, dumadaan ang mga kasama sa prosesyon. At kung ikay nanonood, kung saan ka nakatayo, isa-isang dumadaan ito. And there is an excitement. Tuwan-tuwa ka kasi bawat bahagi ng dumadaan ay hinihintay mong may kasabikan. Kapag nanonood ka ba ng movie, ikaw ba'y may hawak na remote at ang ginagawa mo, ifina-fast forward mo yung movie para mabilis na makarating sa dulo? Mga kapatid, yung mga mahilig sa Korean novela, hindi po ba series by series, iniisa-isa ninyong panoorin? Ayaw niyong pumunta doon sa dulot katapusan kasi hindi naman ninyo malalaman kung ano ang nangyari. Ganito po ang buhay. Mamuhay po tayo na parang nag-aabang sa bawat bahagi ng buhay natin ng may kasabikan, ng may pagtitiwala na meron ng nakatingin at nakakita ng dulo nito because his vantage point is different from ours. Ang Diyos, nakatingin sa ibabaw, kita niya ang lahat ng pangyayari sa prosesyon ng ating buhay. Kita na niya ang simula at ang dulo nito. Pero tayo, hindi natin alam kung ano mangyayari, wala tayong gagawin kung hindi mag-abang. Huwag na kayong manghula kung ano nasa dulo. Yung mga tao gusto agad malaman kung ano nangyari dun eh. No? Wala hong kwenta yon mga kapatid. Wala nang excitement ang buhay kapag alam nyo na ang dulo and you will not be surprised. Kaya nga sa Diyos wala hong surprises eh. Because He knows everything. He saw everything by His own eyes. Yung ngayon, pwede niyang puntahan, yung bukas pwede niyang balikan ang nakalipas. Pero tayo, hindi. Kaya, yung attributes na yon sa Diyos yon. Hindi ho natin yon kailanman pwedeng angkinin. Kaya, yung mga nagkukunwaring mga pastor at magsasalita sa mga serbon, sinabi sa akin ng Diyos, ipinahayag sa akin ng Diyos, huwag kayong maniniwala doon. Lisanin niyo yung ganong mga pastor. Hinuhuli lang kayo noon, binobola lang kayo noon para paniwalain nakakausap niya ang Diyos. Mga kapatid, tanda ko na hong naging pastor. Hindi ko pa ho narinig kailanman ng Diyos. Pero pinagtitiwalaan ko na ako ay naririnig ng Diyos. At nauunawaan ko po siya kasi ipinahayag na niya lahat sa banal na kasulatan kung sino siya, kung ano siya, at kung papaano ko siya mauunawaan. And for me, that is enough. That is my faith. Ngayon, kung naghahanap kayo ng extraordinaryo, yung nagsasabing bumubuhay sila ng patay,
Yung nagsasabing nagpapagaling sila na may sakit, yung pastor mo walang kaibahan sa albularyong si Mang Kepweng. Yung mga pastor ngayon na nasa TV, Mang Kepweng ang tawag doon. Hindi sila pastor, sila'y mga albularyo, at kung sila'y sinasabing instrumento ng Diyos, mag-isip-isip kayo. Baka ho sa halip na instrumento ng Diyos, instrumento sila ni Kulapo. Amen po ba? Sinasabi ko po ang mga bagay na ito kasi tayong mga mananampalatayang napakatagal na parang napagod sa paghihintay, naghahanap ng ibang alternatibo, nasa pandemya at naiinip, minsan maging sa pananampalataya, hinahanap natin ay ang kakaiba. Mga kapatid, wala hong kakaiba. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos na nagpakilala sa inyo sa banal na kasulatan ay ang Diyos pa rin na atin pong sinasampalatayanan. Ang panahon po ang nagbabago. Yung mga pastor ang nagbabago ng turo. May mga lumilitaw po na magliligaw sa mga pinili. No? Kahit yung mga pinili ay iniingganyong iligaw. Kahit yung mga anak ng Diyos ay tinuturuan ng mga baliktad na maling mga katuruan. At nasa dulong panahon na po tayo, mga kapatid. Sa dulong panahon na ito, na napakarami po ng bulaang mga guro. Mga kunwaring preacher, pero ano pong itinuturo? Ang ipinagtututuro ay ang sila ang may kapangyarihan at may susi ng kalangitan. Wala po ako nun, mga kapatid. Wala po ako nun. At minsan ginagamit po ng mga pastor na ito ang ganong klase ng mga katuruan para makaengganyo ng mga miyembro na kahit nasa mga pananampalatayang relihiyon na, sila'y dadagitin, ililipat sa kanilang mga simbahan. Mag-ingat kayo sa mga ito. Mag-ingat po kayo. Tandaan po ninyo, sabi ng Biblia, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Amen? So, mga kapatid, lagi nating tibayan ng angkla. Lagi nating itali ang ating pananampalataya, hindi doon sa mga himala, hindi doon sa mga kung ano-anong mga bagay na kagaangan ng katawan, kung hindi sa pananampalataya sa matibay na bato at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tibayan po natin ang angkla upang kahit anong signal ng bagyo ay atin po itong mapagtatagumpayan. Alam niyo po, ang buhay ng tao ay ano po yan ang ating mga pananampalataya parang bagyo ng buhay. Minsan tayo po ibinabase natin ang ating depensa sa bagyo depende sa signal ng bagyong padating. Hindi po ba? Kapag ang bagyo ay signal number 1, payong lang ang dala natin dyan. Pero kapag ang naging bagyo ay signal number 4 na ngayon, may signal number 4 na yata may 5 pa. No? Ay matindi na po yun. Ano pong ginagawa? Nilalagyan po natin ng mga pabigat yung bubong, tinatalian po natin, sinusuhayan po natin, at pinapatibay po natin ang ating mga bahay. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang mundo, palala ng palala, palakas ng palakas ang bagyo. Pabigat ng pabigat ang pamumuhay, parami ng parami ang problema ng mga tao. Kahapon po, isang araw, nabasa ko sa India, may bago na namang sakit. May bagong sakit sa India na naapektuhan mahigit na 400 tao sa isang pagkakataon lang. Hindi pa ho alam ng India kung anong uring sakit ito. Bigla na lang nangingisay ang mga tao na parang mga epileptic, bumubula ang bibig, nagsusuka, tines po nila ang hangin, hindi sa hangin, tines nila ang tubig, hindi sa tubig. Hanggang ngayon, hindi po nila alam kung anong sakit ito. India naman ngayon. At katulad ng China, ang mga East Indian National ay nasa iba't ibang panig din ng mundo. Ganun po kabilis kakalat ang isang karamdaman kasi po, we have now the ability to travel kahit saan. Kaya po ang karamdaman, magpapalipat-lipat katulad ng virus na meron ngayon. Hindi pa ho ito ang malala. Pagkatapos po ng pandemyang ito, nagkadiskubrihan na po ng vaccine, ang susunod po niyan, kanya-kanyang pag-aaway, kanya-kanyang siraan naman kung sino ang vaccine na mas efektibo. Ngayon po, binabanata na ang Pfizer.
na yun daw pong gamot at vaccine ng Pfizer kapag inyo pong ginamit ay nagkakaroon ng Bell's palsy, tumatabingi ang mga muka ng mga nasaksakan. Saan po galing ang balitang iyon? Galing po sa ibang parmasyotika. Para po naman yung kanilang pharmaceutical company ang bilihan ninyo ng vaccine. Kaya po, palala ng palala. Ang mga pharmaceutical company ngayon ang parang mga Diyos. They want to be in control. They want the piece of the pie ng kita sa pagbebenta ng vaccine. Bawat bansa ay una-unahan sa paglalabas ng vaccine. Sino po ang naapektuhan? Hindi po ba yung mga walang kakayahang gumawa ng vaccine? Anyways, nabanggit ko lang po ang bagay na ito para ating pag-isipan. Hindi po paganda ang takbo ng mundo. Kaya importanteng alamin saan nakaangkla ang buhay mo. Amen? Wala po tayong magagawa kundi magtiwala. Ang Diyos lang ang ating pag-asa. At sana po may natutunan kayo sa mensahe natin ngayong umaga. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo pong patuloy na pagsama sa amin. Thank you, Lord, because at this point, we have the technology na wala noong nakalipas na 20 taon. Malaki na po ang ipinagbago ng mundo, Panginoon, and we really appreciate all those changes. Pero kasama po sa mga advancement in technology, advancement ng meron kami ngayon, ay meron namang nade-deflate, meron namang napag-iiwanan. At ito po ay ang pananampalataya. Nangyayari po na mas nagtitiwala na kami ngayon sa mga advancement ng technology kaysa magtiwala kami sa iyo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo po kami, Panginoon, at nais po naming suriin mo ang aming mga puso sa amin pong mga katapatan sa iyo at sa iyong harapan. Kung may nakikita kang karumihan, linisin mo po kami. Kung may nakikita kang bagay na hindi marapat na pag-uugaling taglay namin, tulungan mo kaming mabago ang bagay na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng lahat sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan. Kaya mo naman pong magpagaling pag nanaisin mo. Kaya mong hipuin ang sino man sa amin sa bawat karanasan na amin pong pinagdadaanan. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami umaasa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Magandang araw po mga kapatid. Ipagpaumanhin po ninyo, kailangan ko pong medyo magmadali ng konti kasi po yung akin pong bunsong anak ay kailangan ko pong dalhin sa paaralan. Magandang araw po sa inyo at good morning kapatid na Merly Toledo, Ate Paz Perez, kapatid na Tita Castillo, magandang araw po Ate Elizabeth Sanchez, kapatid na Agnes Causaren, si Lay Presa, magandang araw, Kuya Rodante Kerubin, Ate Agi Victa, Ate Lesty Tamundong, magandang araw po sa inyo. I hope you're okay. Kasama po kayo lagi sa aming panalangin, Ate Lesty. Ganon din po kay Kumaring Norma Luarca. Magandang araw po sa inyo. Kay Ate Vanji Magnaye, kay Nanay Elong Santarin. Nanay Elong, good morning po sa inyo. Kay Kuya Bayani Magkawas. Kuya Bayani, magandang araw po. At Kuya Ban at kay Ate Del, good morning sa inyong mag-asawa. Kuya Larry Montillano, magandang araw din po. Kapatid na Miriam Galvan. Ate Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Ate Nelia Ramos, magandang umaga. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, good morning po. Kapatid na Eric at Ai Advincula, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kapatid na Hazel at Eric Pacifico, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Dave at Vanji Cabrera, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ang utol kong si Lando, nanonood din siya ngayon. Magandang araw Lando. Si Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po. I hope Kuya Nick is okay. At patuloy po na panalangin para kay Kuya Nick Libertino.
Ganon din po sa mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant. Magandang araw po, kapatid na Joji Estopase. Kuya Joji, magandang araw sa iyo. Kapatid na Marites Fernando, Ate Daisy at kay Commodore Alex Flora, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Rolly Causaren, Ate Nene Enriquez, Ate Esther Bautista at Kuya Ante Bautista, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Marivi Frias at kapatid na Marjorie and Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ate Naning Ramos at Kuya Pepe, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Randy Causaren, magandang araw. Ganon din po kay Ate Marieta Escupin, kay Pinsang Ernel Advincula, kay Kuya Emil Serrano, magandang araw sa iyo. Kay Ate Febay Santos, kay kapatid na Lani Tulagan, kay kapatid na Dario Sanchez, kay Cas Amar Amerilla, magandang araw sa iyo kapatid, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Kay Jesse James Abad, magandang araw. Kay Mimi Silya, magandang araw Mimi. Kung nangangailangan po kayo ng Young Living product, yun po yung mga oil, mga scented oil na ginagamit po ito sa iba't ibang mga kaparaanan. Marami po ito tulong po, na pwede ninyong pakinabangan. Kung gusto niyo po nitong produktong ito, kontakin niyo po yan si Mimi Silya. Kung kayo po ay nandito sa Winnipeg, try nyo po siyang kontakin at matutulungan niya po kayo. Nagagamit daw po yun pang release ng tension, pang tanggal ng stress, at kung ano-ano pa. Young Living product. Contact Mimi Silya. Yan, ganun din po kay Romulo Casulya, magandang araw kapatid. Thank you for watching. Ganun din po kay Ate Marie Cruz. Ate Marie, magandang araw po. Kay Emmanuel, welcome sa Tinig ng Pag-asa kapatid. Emmanuel is watching. Ate Ovi and Kuya Pete Henido, magandang araw sa inyo. Kapatid na Beng Ermino, good morning po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ate Elisa Banasihan, magandang araw. Kapatid na Echi Bartolome, magandang araw sa inyo. Si Ate Julie, si Tita Julie Paredes. At magandang araw po Ate Julie. Si Ate Julie po ay pinsang buo ng aking tatay, tita ko na po ito. Anak po siya ng Itang Joaquin. Ayun, si Ate Julie ay anak ng Itang Joaquin Camia. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Ganun din po kay Lily Camyalu. Ayan, si Lily naman po, anak ng aking si Tatay Domeng. Ayan, pinsang buo ko rin po itong si Lily Camyalu. Si Darren Sakdalan, magandang araw kapatid. At ganoon din kay Marlet. Ate Louie Calitis, ayan, buti si Ate Louie, nakapasok na po siya sa live. Welcome po Ate Louie. Grayson, Toto, good morning. At ganoon din po kay Jen, pagpalain ka ng Panginoon. Magandang araw din po kapatid na Nora Garcia. Ito po ay mga kapatiran natin sa Caloocan. Pagpalain po kayo ng Panginoon natin, Nora. Kasama po kayong lagi sa aking panalangin. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. At ganun din po kay Angelina Saria. Magandang araw po. Si Ate Angelina ay Camia. Siguro po kamag-anak ko po itong si Ate Angelina. Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Friday na po ngayon. At I hope you will enjoy the weekend. Mamaya pong gabi, meron po kaming prayer meeting. Simbang gabi. So if you want to join the Simbang Gabi, ito po ay via Zoom. I will be posting, ano tawag doon? Yung link para sa Zoom. Ayan, good morning din po kay Ate Nelia Fernandez. Sabi po ni Ate Nelia, dito po sa US, contact lang po si Imyang or Nelia Fernandez sa Young Living product. Ayan, meron din pong Young Living product po sa Amerika. Si Ate Nelia Fernandez naman po ang inyong kokontakin. Sabi po niya, napakahusay daw po talaga. Ayan. So kung interesado po kayo, nasa US kayo, contact Ate Nelia sa Prid Tabing Fernandez. Kung nasa Winnipeg kayo, si Mimi Silya. Ayan. So meron din po kasi ako noon yung ginagamit din po na yung mag-asawa yung Young Living product. Ayan.
At ito po ay courtesy. Binigay po ito sa amin at inisponsoran po kami ni Tricia. Tricia, anak po ni, manugang po ni Ate Ellen Gonzales. Ayan. So, thank you, Tricia. Ate Leslie, magandang araw po sa inyo. At si Len Kison, ano ba hinihingi mo, Len? Link ng Young Living o link ng Simbang Gabi? Ayan, ang hihingi po ng link. So, magandang araw po sa inyo mga kapatid. At see you again on Monday sa atin pong Tinig ng Pag-asa. But if you want to join our Simbang Gabi, ang amin pong pananambahan pag Sunday, you can just visit my Facebook timeline. If you want to add me as friend para makita po ninyo yung mga, yung mga link ng mga messages, ay follow nyo po kayo sa aking timeline and add me as friend. Sabi po ni kapatid na Elaine Sauler Tumbok, ayan po, pag yan ang nagrekomenda, sigurado yan, po. Sabi po niya, I love Young Living too. Pero alam ko po, mas love niya ang Tupperware. Kaya if you have a Tupperware needs, alam niyo po, akala niyo Tupperware obsolete na. Hindi po. Napakaganda pong baunan ng Tupperware. Po, yung baunan ni Mrs. ko, Tupperware yun eh. No, ang ganda, no? Madali pang hugasan. Ayan. So, Tupperware naman, dyan kayo pumunta kay Elaine. Elaine Sauler Tombokon. O, yan. Kung kailangan nyo naman ng printing needs, Jason Abraham Sign and Design yan. Dito po yung sa Winnipeg. Si Pastor Jason po, Jason Abraham, ang may-ari noon. Ay mura na, quality pa. Ayan. So, ayan po. At ano pa ba? Kung masarap na pagkain, Aristocrat Restaurant. Huwag na kayong lumayo pa. Lahat ng pagkain Pinoy nandun. Lalo na po yung kanilang chicken. Talagang matindi yun. Yung Charlie Biggs chicken. Ayan. Comparable talaga yun sa paborito nating Jollibee. So, yun po. Sila po ay nasa Tyndall Park. Ayan. Andun po yung Aristocrat Restaurant. Kung kailangan nyo naman ng kikiam fishball, wala yata siyang fishball. Kikiam, tocino, at yung hotdog na pula. Sagana Foods yan. Kay Eloisa Castillo po, ang atin pong kapatid na pwede po nating puntahan para po sa produktong hotdogs. Ayan. So, ano pa ba? Ano pa ba yung pwede ko i-promote? Wala pong bayad yung promotion, mga kapatid. So, if you have any prayer request and you have something that you want me to include in our prayers, just send me your prayer request. And isasama ko po yan sa akin pong mga personal na pananalangin. Sabi po ni Atinelia, sarap ng tulog kapag amoy ng Young Living. Ayan po. Ayan po, yung dalawang nasa huling comment na yan, mga Young Living po yan. Ayan, how much po ang Young Living Oil? Agnes Causaren, I will send you the link. No? Send ko sa iyo yung link mamaya. Ayan, para baka itong si Agnes naman ang maging distributor ng Young Living sa Saskatchewan. Ayan. Sige po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo at ang pagpapala nawa ng Panginoon ang patuloy ninyong maranasan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.